Nagsimula ang pelikula sa isang lalaking nagngangalang Cale na namimingwit kasama ang kanyang ama. Sa kasamaang palad, nang pauwi na sila sa bahay, nasangkot sila sa aksidente na kumitil sa buhay ng kanyang ama. Makalipas ang isang taon, sa isang Spanish class, ibinahagi ng mga estudyante ang kanilang mga plano para sa paparating na summer. Napansin ng guro na hindi nakikinig si Cale, kaya binato niya ito ng eraser ng whiteboard. Kinumpronta niya si Cale at sinabi na ang tanging dahilan kung bakit hindi niya ito paparusahan ay dahil sa maaaring isipin ng kanyang yumaong ama. Ikinagalit ito ni Cale at nagpakawala ng isang suntok sa kanyang guro. Sa sumunod na eksena, makikita si Cale na nasa juvenile court. Kasunod ng pagkamatay ng kanyang ama, nakaranas siya ng maraming aggressive behavior. Sa kabila ng kanyang mga marahas na aksyon, kinonsider ng hukom ang kanyang nararamdamang kalungkutan, at mas piniling ilagay siya sa 3 months house arrest ngayong darating na summer break, sa halip na ilagay siya sa bilangguan. Kalaunan, nang makauwi na sila sa bahay, inilagay na ni Detective Parker ang kanyang ankle monitor. Pinaalalahanan ni Parker si Cale na hindi siya dapat lumayo ng hihigit sa 100 feet mula sa tracker na nakalagay sa kanilang bahay. Kapag ginawa niya ito, ang monitor ay agad na maglalabas ng pulang beep na magbibigay sa kanya ng 10 segundo upang bumalik sa loob ng bahay, bago ito bumalik sa color green. Sa mga panahong yun, natuklasan ni Cale na ang isa sa mga opisyal na magbabantay sa kanya ay pinsan ng kanyang Spanish teacher na kanyang sinuntok. Pinayuhan ni Parker si Cale na mukhang simple lang ang 3 buwan, ngunit kapag nagpadala siya sa pagkabagot ng pananatili sa loob ng bahay, maaari siyang makaranas ng depression. Sa makatuwid, iminungkahi niyang maghanap siya ng mga aktibidad upang palipasin ang oras, sa halip na magreklamo. Gamit ang mga payo ni Parker, nagsimulang maglaro si Cale ng mga video game araw-araw. Nagbabad siya sa Dota, nakinig sa Spotify, nanood ng mga adult videos, araw-araw na nagbati ng itlog, at naging ganap na walang pakinabang sa bahay. Isang araw, sinubukan niyang mag-login sa kanyang Xbox at nakitang kinansela ng kanyang ina ang kanyang monthly subscription. Ilang sandali pa, bumalik ang kanyang ina mula sa trabaho at kinumpronta niya ito. Dahil sa sobrang dumi at amoy Clorox na ang bahay, pinatay niya ang telebisyon. Nagalit sa kanya si Cale, kaya gumawa siya ng isang dramatikong aksyon sa pamamagitan ng pagputol sa buong kable ng telebisyon. Nagudyok ito kay Cale na simulan ng paglilinis sa bahay. Sa mga sumunod na araw, labis na nabagot si Cale kaya tinawagan niya ang kanyang matalik na kaibigan upang alamin ang tungkol sa mga nangyayari sa labas at pasiglahin ang kanyang diwa. Isang araw, nakarinig siya ng ilang ingay sa tabi ng kanilang bahay at agad siyang sumilip sa may bintana. Ito ang kanilang bagong kapitbahay at bago pa siya makakuha ng perfect view, narinig niyang tumunog ang doorbell. Sinubukan niya itong tingnan, ngunit nauntog ni Cale ang kanyang ulo, at nang makarating siya sa may pintuan, ang nakita niya lang ay isang nasusunog na papel. Tinapakan niya ang papel at sinubukang apulahin ng apoy, only to realize na tae lang ito ng isang aso na iniwan ng mga pilyong bata bilang isang prank. Sa sobrang pagkainis, hinabol niya ang mga ito at hindi napansin ang pagbip ng kanyang anklet. Nagmamadali siyang bumalik sa kanilang bahay, at nang bumalik na ito sa kulay berde, nag-relax na siya. Gayunpaman, dumating ang pulis na nagmomonitor sa kanya at hinuli siya dahil sa paglampas niya sa border. Nang makita ang anak ng kanyang kapitbahay na si Ashley, naranasan ni Cale ang love at first sight. Hindi niya pinansin ang nalalapit na pag-aresto, tumitig lang sa mga mata ni Ashley at nabighani sa kagandahan nito. Nang makalaya, tinawagan ni Cale si Detective Parker, at inireklamong bias ang lalaking pulis dahil kamag-anak siya ng kanyang guro. Gayunpaman, hindi siya pinaniwalaan ni Parker dahil agad naman siyang pinalaya ng pulis, at sa halip ay pinayuhan niya itong maging mas maingat sa susunod. Upang maging ligtas, minarkahan niya ang mga boundary sa kanilang compound upang hindi niya na ito malampasan. Sa mga sandaling yun, napansin niyang umuwi si Ashley sakay ng kanyang kotse. Agad siyang nagtungo sa kanyang silid at nag-espiya sa kanya habang tinatanggal niya ang kanyang mga damit. Ilang sandali pa, bumisita ang matalik niyang kaibigan na si Ronnie. Nag-usap sila at ipinakita niya kay Ronnie ang mga tanawin mula sa kanyang silid. Ang una ay ang kapitbahay niyang si Pilch, na nakikipagpalakpakan sa kanyang kasambahay tuwing Huwebes, tuwing lalabas ang kanyang asawa para mag-yoga. Ang sumunod ay si Turner, na ginagapas ang damo sa harapan ng kanyang bahay 2 beses sa isang araw. At ang huli ay ang paborito niyang view, na nabunyag na bahay ni Ashley. What's stopping you? Kinabukasan, sinubukan ni Cale na kunin ang mga mail mula sa kanilang mailbox.
Gumapang siya sa kanyang border upang matiyak na mananatili ang kanyang mga paa sa loob ng compound at umunat para makuha ito. Nang makita ito, tinulungan siya ni Ashley sa kanyang pakikibaka. Formal silang nagpakilala at nagsimulang mag-usap sa unang pagkakataon. Gayunpaman, nang tinawag si Ashley ng kanyang ina, kinailangan na niyang umalis at nagpaalam na sa binata. Nang gabing yun, nanood si Cale ng balita sa telebisyon at nakita ang isang report tungkol sa isang nawawalang babae. Kasama sa broadcast ang footage ng sasakyan ng kidnapper. Ngunit sa huli, inilipat ni Cale ang channel dahil na-boring siya sa balita. Pagkatapos ay nagpasya siyang gamitin ang binocular upang mag-espiya kay Ashley sa kanyang silid. Pinanood niya ito habang gumagawa ang dalaga ng ilang stretching exercise. Nang tumingin siya sa kabila, agad na nagtago si Cale, ngunit naalala niyang madilim na at hindi siya nito makikita. Hindi nagtagal, nakatulog na si Cale at nang nagising siya, napansin niyang nakabalik na si Turner sa kanyang compound, gamit ang kotse na kamukha ng nasa video na itinampok sa balita kanina, dala ang 2 plastic bag na tila may lamang katawan ng tao. Hindi nagtagal, nagulat siya sa kanyang ina na nagtanong tungkol sa kanyang ginagawa. Nang maramdamang may kahina-hinala, lumabas si Cale kinabukasan upang kunin ang daily newspaper. Doon, lumapit siya upang kumpirmahin ang sasakyan at sinubukan ding sumilip sa compound ni Turner. Gayunpaman, lumapit sa kanya ang lalaking kapitbahay at nagtanong kung ano ang ginagawa niya doon. Sa kabutihang palad, nabunyag na nakikipag-usap lang si Turner sa isang kuneho na labis na ikinaginhawa ng kanyang pakiramdam. Kalaunan, bumisita muli si Ronnie, at nabasa niya ang isang balita na nagpapatunay na ang kamakailang pagkidnap ay katulad ng ginawa ng isa pang serial kidnapper sa Texas. Gayunpaman, hindi interesado si Cale dahil na kay Ashley ang kanyang atensyon. Pagkatapos ay na-distract sila nang makitang naghahanda ng lumangoy si Ashley. Gayunpaman, aksidenteng nabangga ni Ronnie ang binocular sa bintana at agad silang nagtago. Bilang tugon, bumangon si Cale upang kumpirmahin kung napansin sila ni Ashley at nakita niya itong nakatingin sa bintana. Ilang sandali pa, narinig nilang may kumakatok sa pintuan at lumalabas na ito ay si Ashley. Sabik nilang binati ang dalaga at nagtataka ito kung bakit inabot sila ng ilang minuto bago nila binuksan ang pintuan. Pagpasok niya sa loob ng bahay, napansin niya ang binocular at tinanong ni Ashley kung sinisilipan ba nila ang mga kapitbahay. Bilang palusot, nilinaw nilang binabantayan lang nila si Turner dahil sa kanyang kahina-hinalang pag-uugali. Ibinahagi nila ang mga detalye tungkol sa kotse, ngunit nang ininspeksyon ito ni Ashley, nakita niyang binago ni Turner ang kulay ng sasakyan at inayos na niya ang mga gasgas. Kalaunan, magkakasama nilang sinuri ang iba pang mga kaso at hindi nagtagal ay nagutom sila, kaya nagpasya silang mag-order ng pizza. Kinagabihan, nang makatulog na si Ronnie, nagsimulang mag-usap ang dalawa at tinanong ni Cale kung bakit lumipat ng bahay sina Ashley. Nagpasya silang mag-espiya sa bahay ni Turner, at nakita nilang nagmaneho siya ng isa pang sasakyan papasok sa bahay kasama ang isang babae, na kinilala ni Ashley bilang isang club girl dahil sa club badge sa kanyang kamay. Pinanood nila ang mga galawan ni Turner sa babaeng ito, habang may hawak siyang kutsilyo. Naghinala silang balak niyang saktan ang babae, ngunit nabunyag na tinanggal niya lang ang price tag sa kanyang damit. Pagkatapos ay nakatanggap si Ashley ng tawag mula sa kanyang ina at nagpa siya ng umuwi, kaya inihatid na siya ni Cale. Nang umuwi na si Cale, nagpatuloy siya sa pag-eespiya sa kanyang mga kapitbahay, at nakita niyang sumisigaw ang babaeng kasama ni Turner para humingi ng tulong. Sinubukan niyang i-record ang insidente ngunit aksidenteng napindot ang flash na agad na kumuha sa atensyon ni Turner. Agad siyang nagtago at sinubukang gamitin ang kanyang kamera para suriin ang sitwasyon, ngunit nagulat siya nang makitang nakatingin si Turner sa kanyang kamera. Biglang may tumawag sa kanyang telepono at nabunyag na si Ronnie ito. Sa pagkataranta, agad na sinabi ni Cale ang tungkol sa kanyang mga nakita, ngunit hindi nagtagal ay nakita niyang okay lang ang babae at nagmaneho na ito palayo. Pagkagising kinabukasan, nagulat si Cale nang makitang nasa kanyang bahay si Turner at may hawak siyang kutsilyo. Nang kinumpronta niya ito, ipinaliwanag ng kanyang ina na tinulungan siya ni Turner nang maflatan siya ng gulong sa kalsada. Habang wala ang kanyang ina, tinanong ni Turner kung ano ang dahilan ng kanyang parusa. Nang ibinahagi ni Cale na sinuntok niya ang kanyang Spanish teacher, inamin ni Turner na naisipan niya ding patayin ng ilang guro sa kanyang paaralan dati. Nang gabing yun, nag-host si Ashley ng isang party sa kanyang bahay. Si Cale, na hindi makapunta, ay pinagmamasdan siya sa may bintana at nagselos nang makitang may kasama siyang ibang lalaki.
Bilang tugon, ginulo niya ang party sa pamamagitan ng pagpapatugtog ng malakas na music sa speaker sa may bintana. Dahil dito, kinumpronta siya ni Ashley at nagbantang itatapon ang kanyang cellphone maliban na lang kung aaminin niyang nag-eespiya siya sa kanya. Ibinunyag ni Cale na ini-stalk niya si Ashley simula pa noong dumating siya, at sa halip na magalit, na-turn on siya kay Cale. Nagpalakpakan sila ng ilang minuto at nang matapos na sila, nakita nilang kinaladkad ni Turner ang isang asul na bag patungo sa kanyang sasakyan. Ipinagpalagay nila na isa itong katawan, kaya sa sumunod na araw, pumasok si Ronnie sa sasakyan ni Turner, habang si Ashley naman ay binuntutan si Turner sa mall. Gayunpaman, bigla na lang itong nawala sa kanyang paningin, at kalaunan ay nakasalubong siya sa car parking ng mall. Takot na takot si Ashley sa pag-aakalang sasaktan siya nito, ngunit sa halip, sinabihan lang siya ni Turner na gusto niyang magkaroon ng privacy. Samantala, aksidenteng nahulog ni Ronnie ang kanyang cellphone sa kotse ni Turner. Kaya naman nang dumating ang gabi, pumasok si Ronnie sa garahe ni Turner upang kunin ang kanyang cellphone, habang si Cale naman ay nagmamasid mula sa bahay. Ipinaalam ni Ronnie na meron siyang naaamoy na mabaho, at iminungkahi ni Cale na mag-imbestiga siya. Gayunpaman, nagsimulang magsara ang pinto ng garahe. Sa paniniwalang na-trap si Ronnie, kaagad na sumugod si Cale sa bahay ni Turner. Ilang sandali pa, dumating na ang mga pulis matapos makakuha ng notification mula sa ankle monitor, habang si Cale naman ay inakusahan si Turner ng murder. Gayunpaman, nang ipakita ang asul na bag, nabunyag na isa lang itong patay na hayop na aksidenteng nasagasaan ni Turner. Nang gabing yun, humingi ng paumanhin ang ina ni Cale kay Turner para hindi siya magsampa ng kaso. Samantala, nakatanggap si Cale ng tawag mula kay Ronnie at naasar dahil ang akala niya ay patay na siya. Pagkatapos nito, nagpa siya si Cale na panoorin muli ang footage, at natuklasan ang bangkay ng isang babae sa garahe. Sa kabilang banda, inatake ni Turner ang ina ni Cale at hindi nagtagal ay si Ronnie naman ang pinatumba niya. Nang si Cale na ang sunod niyang aatakihin, nakaiwas siya dito at sinubukang lumampas sa kanyang border upang maabisuhan ang mga pulis, ngunit kinaladkad siya pabalik ni Turner. Iginapos siya ni Turner sa isang upuan, at planong ipinang lahat ng kanyang mga krimen kay Cale. Inutusan siya nitong magsulat ng isang confession letter, ngunit tumanggi si Cale at hinampas siya. Sa sandaling yun, dumating si Ashley upang tumulong, at nagawang makapagtago kay Turner sa isang silid. Hindi nagtagal, sinira ni Turner ang pinto, ngunit tumalon sila sa may pool sa bahay ni Ashley, dahilan para ma-trigger ang alarm ng ankle monitor ni Cale. Gayunpaman, nagpa siya ang pulis na tapusin muna ang kanyang pagkain bago pumunta doon. Samantala, bumalik si Cale sa bahay ni Turner upang hanapin ang kanyang ina. Sa mga oras na yun, nahulog siya sa isang pool at nakita ang ilang mga nabubulok na bangkay. Nagmamadali siyang lumabas at nahanap ang kanyang ina na nakabitin sa isa sa mga silid. Kalaunan, dumating ang mga pulis sa bahay ni Cale, ngunit agad na pinatay ni Turner ang mga pulis. Tinangka ni Turner na atakihin si Cale, ngunit namagitan ang kanyang ina at prinotektahan siya sa pamamagitan ng pagsaksak ng binti ni Turner. Pagkatapos ay nakipagsagupaan si Cale laban kay Turner, at makalipas ang ilang minutong labanan, nagawang manalo ni Cale at itinapon si Turner sa pool na merong mga bangkay. Kalaunan, umalis na siya sa bahay ng kriminal kasama ang kanyang ina. Sa sumunod na araw, dumating si Parker upang tanggalin ang kanyang anklet, at sinabing siya ang kauna-unahang bata na pinakawalan batay sa mabuting pag-uugali. Kalaunan, umalis si Cale sa kanyang bahay at hinanap si Ashley. Sa huli, makikita silang naglalaplapan, habang si Ronnie naman ay kinukunan silang dalawa, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.